Di ba? Oh, minsan may matapat, may ulam na matabang, may ulam na okay lang. Wala kang ano, at saya natin nagsasalo-salo. Di ba? The same thing pag ginagawa natin yung Lord's Table every first Sunday ng kada buwan. Kasi alam natin yung dahilan kung bakit natin siya ginagawa. And when we eat together, we don't just simply eat. That is our form of fellowship. Amen? Lubos pa natin nakikilala yung bawat isa. Ay, ang tako pala nito sa ulo. Ay, ang tako naman nito sa ice cream. Ay, ito yung mga matatakaw sa soup. Alam mo yun, nakikilala natin ng lubos yung isa't isa. Amen. So, nung araw ng mga puso, saan ba kami nakasama? Dito, kasama ko yung mga nanay. Oh, may cake kami. Oh, sama-sama kami nag-Valentine's dito. Oh, nag-date kami ng asawa ko sa tulay. Eh, doon sa may ano, asa ba si tatay? Tay, anong tawag ba daw yung papunta kila Ninong June? Kaya kila Ninang Tess? Flatway. Yun, date sa Flatway. Paborito namin place yun. Red Forest. Oh, yung chowpan na lasang buhangin. Pagka malamig na. Kasi ano, 40 pesos lang may siomay, 50 pesos may chicken. Ewan ko kung buhay pa yung chicken nung kinatay. Kasi Pasig yan eh, yan na ako sa double. De biro lang, alam mo yun, na simpleng salo-salo namin, masaya na kami doon. Hindi namin iniisip na saan kami ng February 14. Kasi malinaw sa kaisipan namin mag-asawa na ang February 14 tumapat ng Miyerkules. Na ang February 14 wala namang halaga kung hindi namin matutugunan yung araw ng Miyerkules. Hello? Kaya alam mo yun, dapat nga bibili pa ako ng bulaklak para sa mga nanay eh. Nagtanong ako, magkano po itong bulaklak? 150 sir. Isang piraso? Pinilang ko yung mga nanay. Bibili na lang ako ng cake. Abunado ko rito, 150 isang bulaklak. May ano na yun, siyempre ayoko na mo magbigay ng nakahubad yung bulaklak na wala man lang design. Sa asawa ko nga, 450 na bibigay ko ngayon, 150 na lang eh. Di ba? Pero salamat sa Panginoon na yung i-celebrate natin yung puso, yung pag-ibig. That is something that we need to celebrate or dapat nating ipagdiwang araw-araw. The same thing ng kanyang kapanganakan. Yung pag-alala ng kanyang kamatayan at ng kanyang pagkabuhay muli at maging paghihintay ng kanyang pagbabalik. Amen? Ngayong hapon na ito, pag-uusapan natin yung isa sa pinakamagandang kaloob sa atin ng Diyos bilang mga tao o kanyang mga nilikha. Alam nyo, habang pinagmamasdan kong mga tao sa paligid, hindi ko maiwasang hindi mamangha sa Lord. Kung tayo lang, iikot ka, tatanaw-tanaw, iikot-ikot mo yung paligid mo. Ganon din, pag inikot natin ang ating mata sa paligid, yung mga simpleng bagay, kalikasan, meron at meron pang natitira. Meron at meron pa. Alam nyo, tuwing makakita ako ng mga bagay na may buhay, living things, sobra-sobra ang pagkamangha ko sa Diyos, sa Panginoon na ating sinasamba. Mula sa pagsilang ng isang sanggol, sa pagbukadkad ng mga bulaklak, pagtubo ng mga buto, mga pigni, pagsikat at paglubog ng araw, mga buwan at bituin sa langit, maging sa pagpatak ng ulan. Sobrang na-amaze ako. Kapag titingala ka, pag pumapatak yung ulan, kahit medyo may kalakalawang pa yan, ma-appreciate mo yan eh. Lahat ito, kapag nakikita ko, napapahinga ako ng malalim. Sabay mo, babanggit mo na lang, salamat, Panginoon. Kung makita mo, sumikat muli yung araw. Kaya nga, di ba, salamat sa testimony natin, Gina, kanina, di ba? Bago matulog. Yung makita mong sumikat ang araw, salamat, Panginoon. Yung makita mong lumubog muli yung araw, lalong salamat, Panginoon. Eh, di paano pa kaya pag nakita mo ulit sumisikat yung araw? Sa bawat araw na binibigay sa atin, blessing ng Panginoon yun. Sabi nga ni Maymay, di ba? Every gising is a blessing. Sobrang na-appreciate ko talaga si Lord sa mga bagay na nilikha niya at ipinagkaloob niya sa atin. Amen? That's what we do. That's who we are.
Tayong mga mananampalataya, mga tagasunod ni Kristo, yung pinakamaliit na detalye ng bagay sa paligid, na-appreciate natin yan. Ang katotohanan niya, kahit pagsubok kahit problema salamat Panginoon. Binahagi nga ni Macpang kanina sa Aklat ng Santiago. Sa paglabas na anyo pa lang ng mundo yan, mamamangha ka na. Kung ano yung nakikita ng iyong mata. Sa paglikha at sa pagsilang. Pero sa isang bagay na talagang sobrang aming pagkabangha, ay ang emosyon na meron tayo. Mga nararamdaman natin. Alam ko, may mga paliwanag ang science sa mga bagay na nangyayari sa paligid. Tama ba? Pero paliwanag yan. May nabasa ako dati na libro, nung elementary ako, ewan ko para siyang parable. Parang parabola siya, kapupulutan mo ng aral. Hindi ko alam kung parable ba o parang novelty yung dating. Ang pamagat ng libro, Miliminas. Hindi siya Pilipinas. Naalala mo ba yung bakit libro ng Miliminas? So, sa aklat ng Miliminas, parang kakaiba. Pagdating sa bus, yung pamasahe, ibabase sa timbang. Parang gano'n. Kung naaalala nyo, kung meron kasi, nung i-distribute nila sa mga elementary nung 90s Tapos, ang pinaka-kinaaliwan mo doon, ang tawag nila sa mga scientists, bantog na baliw. Kasi sa lahat ng bagay, may paliwanag sila, wala kayo sa hindi. Mga bagay yung nangyayari sa paligid, may paliwanag sila sa mga nangyayari sa mga bagay na may buhay. Yan ang specialty ng mga yan. Kung paano bumabagsak ang ulan. Sino nakakaalam kung paano nagkakaroon ng ulan? Ano yung tatlong proseso? May 10 kayo sa akin. Precipitation. Tapos ulan. Ang galing, 10. Yung 10 ka sa akin. May paliwanag sila, totoo. Diba? Pagsikat ng araw. O paano sumisikat ang araw? Umiikot. Alin umiikot, boy? Ikaw pinaikot? O yung mundo mo pinaikot? Parehas. Diba? Umiikot ang mundo. Diba? Habang umiikot sa araw, may paliwanag sila sa lahat. Ano pa ba? Pagsilang ng tao. Kung paano nabubuo ang isang sanggol sa loob ng sinapupunan. Lahat yan, halos lahat yan may paliwanag ang siyensya. Maging mga emosyon ng tao. Maliwanag sa hindi, may paliwanag ang siyensya dyan. May mga bagay na nararamdaman natin. Attitude, character, physical build. May paliwanag sila kung paano nangyari. Hello? Ngunit sa isang bagay sila nagbubulag-bulagan. Itong mga bantok na baliw, nabasa ko libro ng may bata pa, sa sobrang talino nila, ayaw nilang tanggapin na ang lahat ng ito, Diyos ang may likha. Kung paano nangyari mga bagay-bagay sa paligid nila, meron silang paliwanag kung paano nangyari. Pero ayaw nilang tanggapin yung katotohanan kung saan ito nagmula. Going back sa emosyon, lahat yan may paliwanag ang science kung bakit nakakaramdam ka ng ano ba yung mga halimbawa dito? Fear, anger, sadness, disgust, surprise, happiness, anxiety, enjoyment, guilt, annoyed, joy. Maraming lahat yan may paliwanag ang siyensya. Lahat yan may explanation sila kung kahit na yung pinakamagandang emosyon nakaloob sa atin ng Lord. Ano yung pinakamagandang emosyon nakaloob sa atin ng Panginoon? Hello? May nakakalam sa inyo? Pinakamagandang emosyon nakaloob ng Diyos sa atin. Benson, ano? Pag-ibig! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Pag-ibig, gumano na pala si Bunso. Kahit love, kaya nilang ipaliwanag yan. Kung paano ka nakakaramdam yan. Sabi ng mga scientists, ito, the initial happy feelings of being loved is stimulated by
by three chemicals in the brain. Noradrenaline that stimulates adrenaline production, causing that racing heart and sweaty palms, dopamine, the feel-good chemical, and phenylethylamine that is released when near our crush, giving us butterflies in our tummies. Wow! May naintindihan kayo? English. Ako wala rin eh. Wala rin ako naunawaan, pero may paliwanag sila. May nilalabas daw na kimikal ng utak. Yun daw yung nararamdaman mo pag malapit ka sa crush mo. Hindi ka namang crush na pa. Hindi ka namang crush, hindi umaatras yung chemical. Dalawa, sad life. Hindi ka crush. Aray. Giyang hindi ka crush na crush. Ito yun. Yun eh. Siguro naman naramdaman niyo yun nung mga bata, lalo nung elementary days nyo, yung una yung maramdaman yung crush. Di ba? Totoo yun, elementary days yung unang mararamdaman yan. Kasi yung bata pa kayo, parang may alaala lang kayo na ito yung lagi kong kasama. Tapos pag nagtagpo kayo ulit, halimbawa mga elementary days nyo, may maganda, may gwapo sa school. Iba yung pakiramdam mo. Namumula ka kahit pawis-pawisan ka. Kahit maitim. Kahit maitim ka, ang itam ng kulay mo, namumula ka pag nandyan yung crush mo. Imagine pati yun. Meron silang paliwanag. Scientists know how it happened. Makinig. Scientists know how it happened, but they don't know or don't want to accept its origin, which is none. Hello. Alam ng mga scientists kung paano nangyari. May tatlong chemical. Nilalabas yung utak, kaya ka nakakaramdam ng gano'n. Pero sa sobrang talino nila, hindi nila alam or ayaw nilang tanggapin. Scientists can answer how, kung paano nangyari, pero hindi nila alam kung saan nanggaling. Where? Ano? Yung origin ng pag-ibig. Origin means kung saan nag-umpisa. Saan nanggaling. They can explain how, but as to where its origin is, hindi nila alam. Or alam nila, ayaw nilang tanggapin. Kaya siguro bantog na baliw ang tawag sa kanila eh. Ang libro na yun eh. So ngayong hapon na ito, hindi ko na pahabain pa. Let us read this verse. Let's read John 3:16. Love and its origin and the love that saves. Pinagmulan ng pag-ibig at ang pag-ibig na kayang magligtas. Amen? Sige. Meron bang gustong pumasa? Babasahin mo nga. Walang kopya ha. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat. Diyos namin sinasamba. Panginoon, salamat sa hapon na ito. Lord, I pray, Panginoon, na mai-reveal ang iyong salita, Panginoon. Lubos naming maunawaan ang mensahe mo sa hapon na ito, Panginoon. Salamat, Ama, sa patuloy na pangungusap mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo ako, Diyos, upang maihayag ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa sanlibutan sa aking mga kapatid sa pananampalataya sa hapon ito. Panginoon, ano man ang gawa ng kaaway sa paligid, akin itong iwinawaksi sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo, Panginoon, ng aming mga puso't isipan ay sa iyo lamang namin ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. If we read John 3:16, kabisado. Meron bang hindi nakakabisado sa inyo? Yung John 3:16, meron? Mabuti naman namin, purihin ng Diyos.
The verse John 3:16 o yung verse na yan, Juan 3:16 na yan, ang tawag dyan, heart of the Bible. Ibig sabihin, yan yung pinaka-core ng Biblia. Yan ang pinaka-puso ng Biblia. Sabi ng ibang mga manunulat, iyan yung miniature gospel. Ay yung kabuuhan ng mabuting balita. Kumbaga, ay pinaka-sentro ng mabuting balita ng Diyos. Yung verse na yan. Para sa ating mga makasalanan. Ang verse na ito, mga kapatid, ay ang buod or summary kung paano tayo maliligtas. Dito, nalaman natin yung uri ng pag-ibig na mayroon ng Diyos para sa ating na kanyang nilikha. Yung pag-ibig, yung love ng Lord sa atin dito sa verse na ito matatagpuan. Amen? At sa parehong verse na ito natin malalaman kung ano ang tunay na pag-ibig, paano umibig, at ang bunga ng tunay na pag-ibig. We don't just simply translate the verse na parang, yes, ligtas ako. That is true naman. Totoo naman, mga kapatid. Kasi minahal tayo ng Diyos. Binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Binigay niya hindi lang simpleng ibinigay sa atin, but to sacrifice yung kanyang buhay. Kahit na sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. If we are going to translate yung verse na yun na mismo, yes, love of God, salvation, faith, nandun tayo. But at the same verse, it teaches us kung ano yung pag-ibig, paano umibig, ang bunga ng tunay na pag-ibig. Una, if there is no God, there is no love. Hello? Pag wala ang Diyos, walang pag-ibig. Hello? Kung wala ang Diyos, sa kahit na ano pang uri ng relasyon na meron ka, walang pag-ibig yan. Lalo kapag kayo parehas kayong walang Diyos, walang pag-ibig yan. Lalo sa pag-ibig na alam nating mga tao, romantic love. Ano pa bang ibang pag-ibig ang alam natin? Wala tayong relasyon sa Diyos. Romantic love. Sabi ng mga scientists, tatlo yan. Pagka pag-ibig na galing sa tao, it's either lust, attraction, or attachment. Tatlo yan. Lust, attraction, attachment. Una is lust, hilig ng laman. Paano pag wala ka ng kakayahan? Mamahalin mo pa? Mamahalin ka pa kaya? Anong ginagawa ng tao? Kapag ka ang ugat ng pag-ibig ay hilig lang ng laman, maghahanap ng iba. Kaya naman 20 million na yata ang followers ni Tulpo eh. So gusto nilang pinagpe-fiesta sa social media yung mga yun eh. Because, yung love na meron ka, romantic love, tapos isa doon sa tatlong yun, hilig pa ng laman. That is one. Paano pag laging pagod yung isa? Paano pagka wala nang ang kakayahan, invalido ka na, sabi nga nila. Maghahanap ng kalinga sa iba. Kasi ang ugat ng love last, hilig din sa laman. Pangalawa is attraction. Pag sinabi bang attraction, anong unang pumapasok sa isip mo? The number one is self-explanatory, hilig ng laman. Yun lang yun. Nag-umpisa tayo sa ganyan, makaboto. Pangalawa is attraction. Pag sinabing attracted ako sa kanya, what does it mean? Hello?
Pag sinabing attracted ako sa kanya, physical, yes, that is correct. It's either nasa kanya yung mga katangian na gusto mo. Medyo chubby-chubby. Tall. Dark. Handsome. Salamat nga ako sa asawa ko eh. Dark lang ako, pero mahal na mahal ako eh. Tall, dark, and handsome ang ano eh. Ang ideal ng mga kabataan nun, ng mga kadalagahan ko, panahon na tall, dark, and handsome. Eh ngayon, nagbabago yung preference eh. Ngayon, ang gusto ng mga kadalagahan nyo, parang, kung daw nagkakamali, parang medyo Southeast Asian type na mga Korean ng dating. Ganon yung, di ba, yung, tama ba, yung mga, Shirley, tama ba, ganon yung mga preference ngayon, parang, ganon ang pormahan din. Paano namin tall, dark, and handsome, natapat asawa ko sa akin, dark lang. Pero pinahan niya ako, di ba? Kaya nagbabago ng preference kasi, I mean, that is attraction. Attracted ka sa kanya. Bawa naman, sa mga lalaki, isa lang preference sa lalaki. Karamihan lalaki, gusto niya maputi. Ano? Ha? Choco! Kakaiba naman talaga si Itot. Unique yan si Itot eh. Lahat naman tayo unique. Kakaiba lang talaga ang ano ni Itot. So yun lang. That is attraction. Kasi pogi. Maganda. Sexy. Paano pag tumanda na? Paano pag lumipas na? 30 years from now, sa tingin nyo, ganyan pa rin magiging itsura ninyo? Sa mga medyo mas bata pa, 50 years o 40 years from now, sa tingin nyo, ganyan pa rin. Kaya kung mag-ano kayo, di ba, magkakaroon man kayo ng makakasama ninyo balang araw, tandaan nyo, na dapat yung makakasama nyo is kaya kayong piisan kapag dumudumi na kayo sa higaan. Hello? Ba? Kung maghahanap lang din kayo, o kung mangangarap na lang din kayo, yung mga lalaki sa panaginip ninyo, yung mga ideal na babae sa isip ninyo, mga lalaki, lahat yan kathang isip. Sa tingin mo, bibigyan ka ni Lord ng perfect? Hindi. Lalo pagka yung sa mga buhay mag-asawa, sa tingin nyo, perfect kayo sa isa't isa? Hindi po. Pupunuan nyo ng pag-ibig yung isa't isa eh, para kayong puzzle eh. Ay halimbawa na lang, sa aming dalawa mag-asawa muna. Bigyan ko lang yung halimbawa, kung anong sinop niya, yun naman kalat ko. Oh, si Tita Wait talaga. Alam mo, may ganun eh. Halimbawa na lang yun. Kung anong hina niya kumain, anong lakas ko naman kumain. Pag parehas kayong malakas kumain, finish na. Wala na lagi matitira sa sahod. I mean, totoo yun. Kung magkakaroon man kayo ng mapapangasawa ninyo, piliin ninyo o ipanalangin nyo sa Lord na yung makakasama nyo habang buhay, yung mamahalin ninyo ay kaya kayong hugasan kapag dumudumi na kayo sa higaan. Amen? Now next to that is attachment. Pag attachment naman, ano mo na pumapasok sa isip? Crush, parang pwede. Yes. Attach ka sa kanya kasi pwedeng mabait siya. Masarap siyang kausap. May mga gano'n, may humor. Deeper connection. Yes. Attachment. Paano kung kailangan na niyang lumayo? Aww. Long distance relationship. Paano pag kailangan lumayo? Oh, may gumagano. Paano pag kailangan niya? Halimbawa ngayon. Para mag-aral, para magtrabaho. Halimbawa lang, mangungulila. Magpapa-comfort sa iba. Iiyak na lang. Di ba? I mean, kung doon lang tayo babase, iyan ay mga halimbawa lamang ng supply na pag-ibig. Makabundo, lalo na't wala si Lord sa buhay.
Kaya natin to. Babe, kaya natin to. 2 taon lang ang kontrata ko dito. Di ba? Mga gano'n, pag-upload, oh. Saglit lang naman ako mag-aaral. 4 years na ako sa Canada. Makinig, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Amen? Presents the God kind of love. Sabihin, yun ang uri ng pag-ibig. Yun ang pag-ibig. Diyos ang sentro. Amen? Yung pag-ibig na walang kondisyon. Sa ba natin karaniwan naririnig yung unconditional love sa nanay? Na kahit na anong ginawa ng anak, hindi nagbabago ang pag-ibig ng nanay. It's something na naranasan ko, syempre sa aking nanay, sa aking mama. Ganon din ang mga nanay dyan. Ang mga nanay, ganyan, unconditional love. Pero yung mga nanay na yan, natingin mo, kaya mo rin bang mahalin ng gaya ng pagmamahal mo sa anak mo yung anak ng iba? Medyo may ano doon. Madaling sabihin na yes, pwede mo siyang kupkupin, but yung love na meron ka para sa anak mo is solely for your own son and daughter. Pero pagdating sa halimbawa malayo ka mag-anak, mamahalin mo pa rin. Pero iba, meron pa rin boundary yun. Iba't iba pa rin pagmamahal na ibibigay mo doon sa hindi mo naman anak, hindi mo naman sarili, hindi naman nanggaling sa iyo. Pero sa Lord, walang kondisyon. Walang maraming requirements yung pag-ibig na meron ng Lord. Di gaya ng pag-ibig ng mundo. Dapat ganito ka, ha? Dapat ganyan ka. Di ba? Ganun ang pag-ibig ng tao. Ganun ang pag-ibig ng tao, eh. Di ba? Parang, dapat ganito ka, ha? Babe, dapat ganyan ka. Ikaw ang nagseset ng standard ng pag-ibig, which is very wrong. Di gaya ng pag-ibig sa mundo, di ba? Dapat ganito, dapat ganyan. Ang daming kondisyon, ang daming expectation. Ang pag-ibig ng Diyos, napaka-pure. Walang pinipili. Kahit makasalanan ka pa, patatawarin, mamahalin at iniligtas ka pa niya. Amen? Hindi ba tipo, Christian, nakaka-1.5 ka na ng upit sa mama mo mula nung sinila ka sa mundo. Tsaka ano muna kita bibigyan ng pagkakataon pag may trabaho ka na. Wala na, finish na. Pagka gano'n, may kondisyon, pag-ibig ng Lord. There's not. Ito, para sa mga marupok daw, na nagmahal lang at laging nasasaktan. John Ray, nasaktan ka na ba, John Ray? Ito. Para sa mga marupok daw, na nagmamahal at laging nasasaktan. Nagmahal lang naman ako. Nagmamahal lang naman ako. Hindi ka marupok, kapatid. Ang totoo, bulag ka. Hahanapin mo na lang ang pag-ibig sa tao pa. Hello? Ang tao kasi kapag naghahanap ng pag-ibig, makinig, diretso ang tingin. Hello? Lalo kapag ka nandun tayo sa edad na, alam mo yun na, ang nararamdaman mo na gusto mo na lang may makakasama, may makakasamang lumabas, mag-peaceful, pumunta sa TV Mart, pumunta sa One and Only, bumili sa SRS, wala ka naman, di ba? Magkita sa kanto, ihatid mo siya dun sa may dadaan kayo dun sa medyo walang ilaw para mahawakan mo yung kamay niya. Di ba, dumating tayo sa mga ganong tagpo. Tawa yung dalawa sa Chris, namumula si Chris dyan. Lalaki rin ako dyan. Yeah. Ang tao pag naghahanap ng pag-ibig kasi, diretso ang tingin.
mahirap hanapin ng pag-ibig. Pag diretso ang tingin mo, pag naghahanap ka ng pag-ibig, tumingala ka. Amen? May problema sa tao. Limitado eh. Limitado yung pag-ibig na hanap natin eh. Panandalian. Diretso ang tingin mo eh. Nasa lubong mo yung babae, naghugis puso yung mata mo, nakaramdam ka ng butterfly in your tummies, samantalang yung babae na sa lubong mo, ginanon yung bag niya, biyak ang puso. Oh, kasalanan mo, naghahanap ka ng pag-ibig, diretso ang tingin mo. Oh. Ay, minsan nung maikwento ko sa inyo, nung ako'y nag-aaral pa ng criminology, dinakasakay ako ng jeep. Nag-i-intern na ako noon. Nag-OJT na ako. Tapos, may taga-SM. Eh, medyo nakaano sila. Tapos ako may ka-text ako. Tapos yung cellphone ko, binababa ako ng ganon. Hindi ko naman siya pinapansin. Tapos nung parang nagalit gumano sa akin. Ay, alam niyo po, ginawa pa, na-hurt ako. Wala pa akong fake noon, nasaktan ako ng todo. Hinarap ko sa kanya yung cellphone ko. Tayo, hindi mo nga makilala yung tao sa camera ng cellphone ko, tamang hinala ka sa akin. Wala mo naman kaganda. Nabiro lang. Eh, yung paano yun, nasa isip ko ng mga panahon na yun. O, diba, akala mo, kasi tingin ng tao, diretso lang. Ay, kahit sa pag-ibig, pag naghahanap kayo ng pag-ibig, huwag diretso ang tingin, titingala. Nandun ang tunay na pag-ibig. If there is no God, there is no love. Iyon ang pag-ibig. Pangalawa, medyo ano tayo dito. If there is no sacrifice, that is not love. Ika nga, kung walang sakripisyo, hindi yan pag-ibig. Hello? Ano sabi? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kahit na siguro si Grisha at si Nick tanongin mo kaya niyo bang ibigay yung isa niyong pusa para mailigtas yung 10 pusa sa kabila? Hindi. Sa mga nanay, kaya niyo bang ibigay yung isa niyong anak para mailigtas yung ibang tao? Hindi. Yun yung sacrifice. Yun yung sinet na standard ng Lord sa pag-ibig. Kapag walang sakripisyo, mag-ingat-ingat ka, kapatid. Baka hindi pag-ibig yan. Kanina, natutunan natin kung anong pag-ibig. Yung pag-ibig na galing sa Lord. Ngayon, paano umibig? Ang pag-ibig dapat may sakripisyo. May sacrifice. Mayroon ka dapat kayang i-offer o ibigay pag nagmamahal ka. Hello? Meron kang kayang gawin. Isakripisyo. Kinikilusan ang pag-ibig Ang pag-ibig ng Lord tapat at naihayag sa buong mundo. Nakita at alam ng sangkatauhan kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus. Now that is the ultimate sacrifice. For what? For love. For who? Us sinners. Sa madaling sabi, ang pag-ibig hindi lang puro salita. Sagutin mo lang ako. Promise ko sa'yo. Susunduin kita araw-araw sa kanto. Wala pa ka pera Kanto lang muna. Si Christian, tawa ng tawa. Susunduin mo rin ba sa kanto? Alam mo naman na ikaw lang nasa puso ko Nak, talaga na, ikaw lang nasa puso ko. Diba? Si Miguel. Tinalaman din natin si Miguel. Ano mga dialogue? Nakita ko sa 7-Eleven to Hallelujah. Ay, normal yan sa ganyang edad. Basta kailang dialogue po sa mga babae ganito. Bakit pa kita nyo ligawan? Alam ko namang gusto ko rin ako. Kasi Christian, tuwan-tuwa ako. Makakuha, diba?
Hindi, biro lang. O, narinig mo na diyan. Ba't pa kita nililigawan, eh gusto mo rin naman ako. Hawakan mo na agad yung kamay. Ay, hindi ko. Eh, biro lang. Eh, kayo naman. I mean, di ba, taga ito, sa love, ang pag-ibig, hindi lang siya puro salita. Nang gagaling mo lang, "Boo, kumain ka na, eat your breakfast na, I love you." Ay. Hindi puro salita lang, hindi yung puro text lang. Alam mo, pag hindi ko naririnig yung boses mo, hindi ako makatulog. Ang pag-ibig, kinikilusan yan. May mga bagay na dapat gawin at isakripisyo. Hindi mo matatawag na pag-ibig yan kung puro salita lang. Kapag umibig ka, kapag nagmahal ka, may sakripisyong kaakibat yan. Ang tanong, ano kaya mong isakripisyo para sa pag-ibig? May katay, December Avenue sa ngalan ng pag-ibig. Hey. Kaya mo bang isakripisyo yung buhay mo? Panahon? Pagkakataon? Oras? Katayuan sa buhay? Karapatan? Pera? Pansariling kagustuhan para sa pag-ibig? If none of these things is something that you can sacrifice or let go, it's not love, brothers and sisters. Yung mga bagay na yun, lahat yung puro pansarili yun. Panahon, oras, pagkakataon, pera, katayuan sa buhay. Kung wala kang kayang i-let go o isakripisyo dyan sa mga bagay na yan, pag-isipan. Mag-fasting ka mga 1 linggo. Kung pag-ibig pa talaga yan. To love is to think about others. Yung puso na nagmamahal ay nag-aalala sa katayuan ng iba at hindi ng sarili. At tinuro sa atin ng Panginoon, selfless love, not selfish love. Basahin natin Filipos 2, 3 at 4. Philippians 2, verses 3 and 4. Ang sabi, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Always. Always na isipin mo yung, lagi mong isipin yung kalalagayan ng ibang tao. Ganun, umibig. Kahit naman sa love, yung romantic love kailangan mo magsakripisyo. Hindi pwedeng given, hindi pwedeng puro ka lang tanggap. Wala kang kayang gawin sa kapareha mo. Kailangan may sacrifice ka na dapat gawin. At minsan, may mga sacrifice na kailangan yung gawin dalawa. Para sa Lord. Hindi yung isa sacrifice ang Lord para sa inyong dalawa. It's the other way around. Pangatlo at panghuli. Ngayon, itinuro na sa atin ng Lord kung ano ang pag-ibig at kung paano umibig. Ano ang mararanasan at ipaparamdam natin sa iba? Ay natutunan natin ano at paano umibig. Siyempre, tunay na pag-ibig. Pag-ibig na nagmula sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, para sa ating mga mananampalataya na mayroon at naranasan na ang tunay na pag-ibig na nagmula sa Diyos. Tunay na pag-ibig equals matatag na pananampalataya. Matatag na pananampalataya is equals buhay. Buhay na walang hanggan. So sa panghuli, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The Bible always teaches us kung ano ang dapat gawin, paano gagawin, at magiging bunga kapag ginawa mo. Kung ako sobrang na-amaze,
It's so fascinating na kapag binabasa mo siya, ito yung ultimate guide ng buhay. What to do, you have to know what love is. Kung saan nanggaling yung pag-ibig. Pangalawa, sabi na paano gagawin? Paano umibig? Then ultimately, pangatlo, is mararanasan mo mismo yun pag ginawa mo. And the end result is salvation through our faith. First John 4:19. My flashes. First John. 1 John 4:19. Unang 1, chapter 4, verse 19. Kasi ibang version po. Ayan. Yan. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Hello! Sabi sa translation, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kahit hindi ka kamahal-mahal, kahit hindi ako kamahal-mahal at karapat-dapat, nagkaroon tayo ng pagmamahal, natuto tayong magmahal ng totoo. Bakit? Saan nanggaling? Dahil Diyos ang unang umibig sa atin. The origin of love is God. Napakalinaw. Wala lang kailangan pang maraming research pa na gagawin. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Wala nang paliwanag kung anong chemical ang lumalabas. Ang pinapaliwanag, ang kaya lang namang ipaliwanag ng siyensya ay yung abot lang ng kakapirasong utak natin. Which is kung paano nangyayari. Ang ipinaliwanag pa nila is romantic love. But the love from God, napakasimple. Romans 5:8-9. Sige, paki-flash din. Roma 5:8-9. Wait lang. Natapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay sa atin. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa buot ng Diyos. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas sa puot ng Diyos. Now that is the love that saves. The God kind of love. Ang pag-ibig na kayang magligtas. At sa panguling verse na iiwan ko sa inyo ngayong hapon na ito, sa aklat ng Mateo, chapter 22, verse 37-39. Ang sabi, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. The meaning of true love. Of course, mga kapatid, kanino natin kukunin? Ano yung magiging standard ng pag-ibig natin? Ay di malamang kung saan nanggaling ang pag-ibig. We don't get to set our own standards pagdating sa love. Kaya ang ending, nabibigo, nasasaktan tayo. Because we expect too much sa kapwa natin tao. Nabibigoy na na kaya tayong biguin kahit na anumang oras. Sa kabilang banda, kung ating iaasa ang pag-ibig, kung hahanapin natin ang pag-ibig, doon sa pinanggalingan ng pag-ibig, mabibigo ka ba?
Never. Never kang bibiguin ng pag-ibig ng Diyos. You pray. You pray for your partners in life. You pray para sa mga kaibigan mo. Whoever you are attached, parang attached right now, attracted right now, kasama mo sa buhay right now, you pray for them. It is important. Of course, nagmamahalan kayo eh. Saan nyo kukunin yung pagmamahalan ninyong dalawa? Sa source ng pag-ibig, sa origin ng pag-ibig, which is God. The same thing sa atin, kaya nananatili tayong matatag sa pananampalataya, sa pag-aalaga natin sa isa't isa, sa pag-aalala natin sa isa't isa. Why? Because yung Lord na nagturo sa atin at nagbigay sa atin ng pag-ibig, siyang pinapamalas natin sa bawat isa. Amen? Magsitayo po tayo. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Yung verse na yun is, we know it by heart, to be honest. Alam natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Alam natin yung sakripisyo na kanyang ginawa for the sake of what? Para saan? Para sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. At sino ba tayo para pag-alayan ng Panginoon, ng kanyang buhay, ng kanyang dugo? We are all sinners. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo makasalanan, at patuloy na nagkakasala. Kaya nagpapatuloy tayo sa paglago namin sa Panginoon. We keep on finding love sa maling pagkakataon at sa maling lugar. Pero yung Diyos na sinasamba natin, matagal na niyang inihayag ang pag-ibig niya sa bawat isa. Amen! Hallelujah! Purihin na Panginoon. Yes, Lord. Salamat o Diyos sa pagtuturo mo sa amin ngayong hapon ito, Panginoon. Na kung ano nga ba ang tunay na pag-ibig, kung paano kami nilibig, Panginoon, at ang bunga ng tunay na pag-ibig na nagmumula sa iyo, Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Pagsikat ng araw, pagmamahal mo'y gano'n. Sa ilalim ng ilaw, iyong mga kamay. Anong pagsubok o hamon ng mundo, hindi mariwalay sa pagbubuhay ko. Kung mahina magtay, alam ko ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan mo, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa bigaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon. Ika'y pumilo. Ang tanging pag-ibig mo. Pagsitas ng araw, liwanag ko'y tanaw. Sa bawat kilos ko ako, nasa isip hinahangad. Pag nakita mo yun, pangit sa wasak ng mo. Alam ko
tinuturo mo sa amin, O Ama. Wala na kami ibang kailangan pa. Wala na kami ibang hihilingin pa, Panginoon, ng iyong ipamalas ang iyong pag-ibig sa sangkatauhan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat sa mahabang panahon, O Diyos, lagi namin hinahanap ang pag-ibig sa maling lugar, sa maling pagkakataon. Patawarin mo kami, Panginoon, na mas inuna namin, Lord, yung pag-ibig na kayang ibigay ng mundong ito kaysa sa pag-ibig na matagal mo nang ibinigay at matagal mo nang ipinakalob sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong kaisa-isang anak, ang Panginoon namin Jesucristo, na nagparanas ng pag-ibig sa sanlibutan, Panginoon, na habang kami makasalanan pa, Panginoon, hindi ahalay mo ang iyong buhay sa krus. At ito ay ang tunay na pag-ibig, Panginoon. Pag-ibig namin tinatabasa rin sa mga oras na ito. Kaya naman, O Diyos, aming pag-ibig mo ay kailangan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, ay buti mo, Diyos. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon. Para sa amin na loob sa kung paano tayo nagpuri sa Lord, kung paano tayo nagpapatuloy sa kanyang pagmamahal sa amin, at kung paano tayo nagpapatuloy na kasama ang ating Panginoon. Nararapat lamang din natin ibalik kung ano ang nararapat sa Kanya. Samahan niyo ako manalangin, mga kapatid, para sa ating mga kaloob. Panginoon naming mahabagin, continue to guide and bless us, O Lord.
Kaya dumaranasan ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na kapag ikaw ang nagutos, ikaw ang magtutustos, Panginoon. Prosper us, O God. Patuloy mong i-guide ang aming mga buhay. Sa mga kapatid namin sa pananampalataya ng Hikaos, Lord, ang bahala sa kanila sa may mga trabaho, alakasan, sa may mga negosyo, Panginoon. Patuloy mo po silang pagpalain. Salamat, Ama, sa patuloy na pag-iingat mo. Tanggapin mo ang aming mga kaloob, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo. Hallelujah, please. Let's honor God. Hallelujah. Sa atin, sa katulad mo.